Ang babaeng walang tahanan na walang nakakilala bilang isang bilyonaryo. Isang babaeng mukhang palaboy ang pumasok sa bangko at nagsimulang magtawanan ang lahat. Wala silang ideya na siya pala ang bilyonaryong tagapagtatag na nakadiskubre sa ibang anyo. Ang sandaling ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa karera ng 3 empleyado ng First National Bank. Security! Paalisin ang pulubing yan bago niya itaboy ang mga totoong customer. Sigaw ni Gloria, ang 28 taong gulang na manager na may galit sa boses. Tinuro niya ang 72 taong gulang na babaeng kakapasok lang sa eleganteng main lobby ng bangko. Ang sapatos ng matanda ay butas-butas, ang kanyang coat ay may mga sira at may dala siyang plastic bag na nanginginig sa kanyang kamay dahil sa malamig na aircon. Ang babaeng iyon ay si Teresa Gonzalez. Nagising siya ng araw na iyon na may plano. Matapos bumuo ng multibilyong dolyar na pinansyal na imperyo, nais niyang subukin ang isang mahalagang bagay, kung paano tratuhin ng kanyang mga tauhan ang mga mukhang mahirap o mahina. Lubos siyang nagbihis sa ikalawang kamay na mga damit, magulong buhok at mabagal na lakad na parang isang taong dumaan sa matinding hirap. Kailangan ko lang pong mag-withdraw ng pera, mahinang sabi ni Teresa habang lumalapit sa front desk. Hindi siya tiningnan ni Gloria, abalang-abala sa pagtatype na para bang hindi umiiral si Teresa. Si Leonardo, isang 22 taong gulang na intern, ay tumawa ng malupit. Withdraw? Mula saan? Sa junkyard? Tawa niya. May dala pa siyang amoy. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa marmol na sahig ng bangko. Ang ibang mga customer ay napalingon. Ang ilan ay naawa, ang iba na may natuwa. Isa pang empleyado, si Mary, ay hindi nag-angat ng tingin. Jess, tawagan mo na lang ang pulis, bulong niya. Ang mga pulubing to, masyado nang matatapang. Akala mo kung sinong pwedeng pumasok kung saan-saan. Tahimik lang na nakatayo si Teresa, inoobserbahan ang lahat, ang kanilang mga mukha, reaksyon at kawalan ng malasakit. Sa kanyang puso, ang lungkot ay naghahalo sa tahimik na determinasyon. Itinatag niya ang bangkong ito para paglingkuran ng lahat, lalo na ang mga iniwan ng lipunan. Ma'am, kailangan niyo pong umalis para lang po ito sa mga customer, sabi ng security guard, isang malaking lalaki na halatang hindi komportable sa sitwasyon. Customer ako, sagot ni Teresa kalmadong tinig, ngunit sapat na matatag upang mapatingin si Gloria. May account ako rito ng higit 50 taon na. Mas malakas na tumawa si Leonardo, ni hindi niya siguro alam kung ano ang bangko noon. Nakisabay si Gloria, ate, pumunta ka na lang sa social services. Para sa mga totoong nagtatrabaho ito. Ang hindi nila alam, si Teresa Gonzalez ay hindi lang basta customer. Siya ang founder ng First National Bank at ang pinakamalaking shareholder nito. Ang kanyang yaman, mahigit 2.3 bilyong dolyar. Habang nagtatawanan sila, ang kanyang mamahaling iPhone ay nag-vibrate sa bulsa. Lumiwanag ang screen sa mga mensahe mula sa CEO, mga request para sa high-level meetings at investment alerts na may halagang milyong dolyar. Tahimik na umatras si Teresa. Iba ang paraan ko, bulong niya habang nakatitig sa mga security cameras na kumukuhang lahat ng nangyayari. Habang paalis, sigaw ni Gloria, at huwag ka nang babalik. Sa susunod, pulis ang tatawagin namin. Dumikit ang salamin ng pinto sa kanyang likuran, ngunit ang mga susunod na mangyayari ay parang kulog na sasabog. Hindi alam ng 3 empleyado na tinatakan na nila ang sariling kapalaran. Sa labas, sa ilalim ng matinding init ng Hulyo, dinukot ni Teresa ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang private number na 5 tao lang sa buong mundo ang may alam. Rodrigo, ako ito. Pumunta ka sa 5th Avenue branch. Dalhin mo ang resignation forms.
Kung ang kwentong ito ng nakatagong pagkakakilanlan at hustisya ay gumalaw sa iyong damdamin, huwag palampasin ang susunod na bahagi. Isang makapangyarihang paalala ito na ang paghusga sa panlabas na anyo ay maaring magdulot ng kapalit na higit pa sa isang trabaho. Sa kabila ng kalsada, tahimik na nakatayo si Teresa, pinapanood sa bintana. Sa loob nagtatawanan sina Gloria, Leonardo at Mary. Kitang-kita niya kung paano nila ginagaya ang kanyang pagkakuba at tila nagtagumpay sa biro ng taon. Nakita mo ba kung paano siya natakot nang banggitin ko ang pulis? Pagmamalaki ni Gloria, taas kamay pa para sa dramatic effect. Kailangang malaman ng mga pulubi ang kanilang lugar. Nagpo-post na si Leonardo sa Instagram. Isa na namang araw sa pagbabantay ng bangko. Number sign, security first, number sign, hardworking. Dumadami na ang likes mula sa mga katrabaho. Nag-type naman si Mary sa group chat ng empleyado, "Guys, sayang di kayo nakakita. May pulubi kanina na gustong mag-withdraw. Pinalayas ni Jess." Pumikit si Teresa. Bumalik sa kanyang alaala ang araw. 45 taon na ang nakalipas nang unang pumirma siya ng mga papeles para buhayin ang bangkong ito. Siya'y 27 taong gulang noon. Punong-puno ng pangarap na bumuo ng bangko para sa mga hindi pinapansin ng malalaking institusyon. Naranasan niya rin ang parehong pagtanggi noon. Naalala niya ang mga pintong isinara sa kanyang harapan, kaya siya mismo ang gumawa ng sarili niyang bangko. Miss Gonzales, isang mahina ngunit pamilyar na tinig ang bumalik sa kanya. Si Rodrigo Flores, ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo sa loob ng 15 taon, ay nakatayo sa tabi niya. Sa edad na 52, isa siya sa iilang taong nakakaalam ng buong lawak ng pinansyal na imperyo ni Teresa. "Nakuha ko po ang mensahe niyo. Narito na ang mga dokumento," sabi niya. "Rodrigo," bulong ni Teresa habang patuloy na pinapanood ang tatlo, "naaalala mo ba kung bakit natin sinimulan ang Financial Inclusion Program?" "Siyempre," agad na sagot ni Rodrigo, "para siguraduhin na kahit ang mga taong may mababang kita ay makakakuha ng parehong serbisyo gaya ng lahat. Isa ito sa mga unang proyekto mo. Noong iisa pa lang ang branch natin. At ano ang mission statement natin noon?" Ngumiti si Rodrigo. "Kung saan bawat tao ay mahalaga, anuman ang kanilang pinanggalingan." Nakasulat ito sa harapan ng lahat ng 847 branches natin. Dahan-dahang tumango si Teresa. Sa loob ng bangko, tumawag si Gloria sa kanyang regional supervisor, si G. Rolando, upang i-report ang tinawag niyang security issue. "Sir, kailangan na po talaga nating higpitan ng pagbabantay," sabi niya. "Lumalakas na ang loob ng mga pulubi. Isipin niyo, may isa pa ngang nagsabing may account daw siya rito ng 50 taon na." Tumawa ng malakas si Rolando, isang lalaking may uban at nasa edad 50. 50 taon? 5 taong gulang ba siya nung binuksan ang bangko? Biro niya, "Tama ang ginawa mo. Hindi pwedeng maging shelter ng mga palaboy ang bangko." "Eksakto," sagot ni Gloria, na proud pa. Sumingit si Leonardo. "Nag-post ako sa LinkedIn tungkol sa kung paano natin pinananatiling mataas ang standard ng serbisyo. May 200 likes na." Nagdagdag pa si Mary. "Lagi yang sinasabi ng nanay ko, ipakita mo sa akin ang mga kaibigan mo at malalaman ko kung sino ka. Hindi natin pwedeng payagan na pumasok dito ang mga ganon. Masama ang dating sa imahe natin. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng kanilang pinagtawanan, si Teresa Gonzales, ay may buhay na halos kapareho ng mga tinutuligsa nila. Pinalaki siya ng isang inang naglilinis ng bahay at isang amang gwardya. Mula pagkabata, madalas siyang tratuhing iba, binabantayan sa tindahan na parang magnanakaw, pinag-uusapan sa likuran, at paulit-ulit na sinasarhan ng pinto sa muka. Sa edad na 16,
Nangako siya sa sarili, isang araw, itatayo niya ang isang lugar kung saan ang lahat ng tao, anuman ang itsura o pananamit, ay tatanggapin ng may dignidad. Ang pangakong iyon ang naging First National Bank. Ngunit ngayong araw, ang mismong mga taong inupahan upang pangalagaan ang misyon na iyon ang siyang sumira nito. Napansin ni Rodrigo na nakatayo pa rin sa tabi ni Teresa ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa lungkot patungong matatag na determinasyon. "Ano ang gusto niyong gawin, ma'am?" tanong niya. "Una," sabi ni Teresa na may kalmadong diin, "gusto ko ang huling 6 na buwang record ng customer service, lalo na yung mga kaso kung saan may tinanggihan o minamaltrato ng walang sapat na dahilan." Kilala ni Rodrigo ang tinig na iyon. Iyon ang parehong boses na ginagamit ni Teresa bago gumawa ng mga makasaysayang desisyon. "Pangalawa," patuloy niya, "gusto ko ng buong review ng social media activity ng 3 empleyado. Anumang bagay na maaaring makasira sa reputasyon ng bangko." "At pangatlo?" tanong ni Rodrigo, kinakabahan na. Ngumiti si Teresa, isang tahimik na ngiti na hugis ng taon ng pangungutya at pag-aalipusta. "Pangatlo, gusto kong malaman kung sino talaga sila. Ang taong nagdi-discriminate minsan, kadalasan ginagawa ito palagi. At pakiramdam ko, umpisa pa lang ito." Sa mismong sandaling iyon, nag-upload si Leonardo ng panibagong post sa Instagram. Ginaya niya ang paglalakad ni Teresa at nilagyan ng caption, "Kapag kailangan mong ipaliwanag sa special na hindi charity ang bangko, #realitycheck, #workharder." Dumagsa ang mga komento, puro tawanan, puro pangungutya. Hindi niya alam, bawat like, bawat salita, bawat ngiti ay nare-record ng isang taong may kapangyarihang burahin ang kanyang kinabukasan sa industriya ng bangko sa isang tawag lang. Sa kabila ng kalye, ibinalik ni Teresa ang kanyang telepono sa bulsa ng coat. "Rodrigo," sabi niya, "wala silang kaalam-alam kung sino ang kaharap nila. At ang kakulangan ng kaalamang iyon ang magbabayad sila higit pa sa kanilang trabaho. Bawat panunuya nila, bawat post, bawat paglalait ay naging gasolina ng isang tahimik ngunit matinding bagyo. Buong karera ni Teresa ay inialay niya sa laban sa ganitong pag-uugali. At ngayon, handa na siyang lumaban muli. Ngunit ngayon, mula sa taas ng gusaling siya ang may-ari. Lumipas ang 2 araw mula sa insidente sa bangko at hindi pa rin natutulog si Teresa. Hindi dahil sa galit o lungkot, kundi dahil ang kanyang matalas na isipan ay tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Isa-isang binalikan ng bawat eksena, bawat salita, bawat tawa. Ang parehong focus na iyon ang nagtayo ng isang 2.3 bilyong dolyar na imperyo. Ngayon, ituon ito sa isang bagong layunin, pananagutan. "Rodrigo," sabi niya nakaupo na sa kanyang opisina sa ika-47 palapag ng Benson Financial Tower, "may ipapagawa ako sa iyo na sensitibo." Ang tanawin ng Manhattan ay walang hanggan mula sa kanyang bintana, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa 3 folder sa mesa. Pumasok si Rodrigo, dala ang isang tablet at ilang dokumento. "Heto na po lahat ng hinihingi niyo at ma'am, may mga bagay pong nakakabahala." Binuksan niya ang unang folder, Gloria Soriano, 28 taong gulang, branch manager sa loob ng 2 taon. "Sabihin mo," utos ni Teresa, "si Gloria ay may 47 Instagram stories na nambubuli sa mga kliyenteng tingin niya'y hindi karapat-dapat sa bangko." Paliwanag ni Rodrigo. Mayroon din siyang WhatsApp group na tinatawag na Premium Clientele, kung saan sila ng iba pang empleyado ay nagpapalitan ng mga litrato ng mga mahihirap, matatanda at minorya na may nakakainsultong caption. Pumikit si Teresa ng sandali. Bawat revelasyon ay parang patalim sa puso. "Magpatuloy ka." Leonardo Castillo,
22nd of May, 50,000 followers sa TikTok. Madalas siyang mag-upload ng mga video kung saan tinutukso niya ang mga taong tinatawag niyang financial failures. Noong nakaraang linggo lang, palihim niyang kinuna ng video ang isang matandang babae na nahirapan sa pag-fill out ng form. Nilagyan niya ito ng caption, "Kapag tinamaan na ng demensya." May 200,000 views na ito, libu-libong malulupit na komento. Nanginig ang boses ni Rodrigo, dumating na sa file ni Mary Foster. At siya? Tanong ni Teresa. Maayos ang LinkedIn niya, sabi ni Rodrigo. Pero sa pribadong social media, may mga opinyon siyang nagsasabing may mga taong karapat-dapat lang maging mahirap. Naniniwala siyang dapat piliin ng mga bangko kung sino lang ang dapat pagsilbihan. At may mga tao raw na hindi nababagay sa mundo ng pananalapi. Tahimik si Teresa, ilang minuto siyang hindi nagsalita. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa ibaba makikita ang mga ordinaryong tao. Marami sa kanila ay posibleng mga kliyente ng kanyang bangko na nagtitiwalang sila ay tatanggapin ng patas at may dignidad. Sa wakas, nagsalita siya. Ang ikinababahala ko ay hindi lang ang tatlong ito. Ang tunay na bumabagabag kay Teresa ay hindi lang ang mga ginawa nila, kundi kung paanong buong yabang nila itong ipinapakita. Hindi ito mga lihim na pagkakamali o tahimik na pagkukulang sa paghusga. Ito ay publiko, malakas at ipinagmamalaki pa. Ibig sabihin nito may mas malalim na problema, isang lasong kultura na hindi lang umiiral, kundi lumalaganap na. Lumapit siya sa pader ng kanyang opisina kung saan nakasabit ang isang luma at kupas na larawan sa gintong frame. Ipinapakita nito ang batang si Teresa, 27 taong gulang, na may ngiting tagumpay habang pinuputol ang ribbon sa pagbubukas ng kauna-unahang sangay ng First National Bank noong 1978. Tinayo ko ang bangkong ito dahil ako ang eksaktong uri ng taong tinutuligsa nila ngayon, mahina niyang wika. Alam ko kung anong pakiramdam na pagmasdan ka na parang kriminal sa isang tindahan, na maramdaman mong hindi ka karapat-dapat dahil lang sa itsura mo. Tumango si Rodrigo. Maraming beses na niyang narinig ang kwento ni Teresa. Pero sa pagkakataong ito, iba ang bigat. Hindi lang siya CEO ngayon, isa siyang taong personal na nasaktan. Ano po ang gusto ninyong gawin, Miss Gonzales? Tanong ni Rodrigo. Kung gusto ninyo, pwede ko na pong ipapirma agad ang termination papers nila. Hindi, sagot niya, malamig at matalim ang tinig. Napakadali lang nang tanggalin sila, papel lang yan. Pero ang ginawa nila ay nangangailangan ng mas matinding tugon, isang mensahe na aangalampag sa loob at labas ng bangkong ito. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. At pati ang iba matututo rin. Umupo si Teresa at binuksan ang kanyang laptop na may matibay na determinasyon. Una, sabi niya, gusto kong kumuha ng behavioral audit firm pero hindi yung dati nating ginagamit. Dapat isang independent team, discreet. Gusto ko ng full profiles nila, edukasyon, trabaho, finances, social media behavior, lahat. Pangalawa, ayusin mo ang meeting kasama ng legal at compliance teams. Kailangan kong malaman kung anong batas ang nilabag sa mga discriminatory posts nila. At kolektahin mo rin ang case studies, mga kumpanyang nagtanggal ng empleyado sa parehong dahilan. Mabilis na itinala ni Rodrigo ang mga utos. At pangatlo, tanong niya, naramdam na ang bigat ng kasunod. Ngumiti si Teresa, hindi dahil sa tuwa, kundi sa galing ng isang bihasang estratehista. Ito ang ngiti ng isang negosyanteng kayang bumuo at bumagsak ng milyon-milyong dolyar sa isang lagda. Pangatlo, ibibigay natin sa kanila ang karapat-dapat sa kanila, isang pampublikong gising. Pero bago yan, hahayaan muna natin silang lumakad patungo sa sariling kapahamakan nila. Sila na mismo ang nagbibigay sa atin ng lubid, hahayaan na lang natin silang magbitin.
At yun nga ang nangyayari. Habang iyon ay pinag-uusapan, nag-post si Gloria ng panibagong story. Just denied a loan to someone who barely speaks English. Come on people, there's a limit. # banking reality #, not the time. Sa loob lang ng isang oras, umani na ito ng 200 likes. Samantala, nag-TikTok si Leonardo mula sa banyo ng bangko. POV, you work at a fancy bank and a homeless guy tries to deposit soda cans. Puno ng laughing emojis at pangungutya ang comment section. At si Mary, lumagpas na sa lahat. Gumawa siya ng Telegram channel na tinawag na Banking Truths, kung saan siya palihim na nagpo-post ng litrato ng mga kliyente nang walang pahintulot, kasama ng mga caption tulad ng Society's Downfall at hindi lahat dapat may access sa banking tulad ng Real Workers. Tahimik na pinapanood ni Teresa ang lahat sa kanyang monitoring dashboard. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Rodrigo, sabi niya, pinapadali nila ang trabaho natin. Bawat post, bawat insulto, bawat ngisi, nare-record ang lahat, may oras at nakasave. Nag-post siya at saka idinagdag, at ang pinakamasarap sa lahat, wala silang alam kung sino ako talaga. Akala nila isa lang akong matandang pulubi na pinalayas nilang parang basura. Hindi nila alam na kaya kong burahin ang karera nila sa industriyang ito. Sa isang tawag lang. Pumasok ang kanyang assistant, dala ang isang makapal na envelope. Miss Gonzales, narito na po ang background reports na in-request ninyo. Binuksan ni Teresa ang folder at sa unang pagkakataon sa mga nakalipas na araw, tunay siyang ngumiti. Rodrigo, sabi niya habang binubuklat ang mga pahina, hindi ka maniniwala sa mga nakita natin. Gloria, ang profesional na manager, ay baon sa utang, $47,000 sa hindi pa bayad na student loans at 3 buwang hindi pa bayad sa upa. Leonardo ay 2 beses nang natanggal sa trabaho dahil sa panghaharas sa mga customer. Naayos lang ng HR agreements na tinakpan ang mga insidente. At si Mary, nag-imbento ng credentials, nagsinungaling tungkol sa kanyang edukasyon at dating trabaho. Ang irony, bulong ni Teresa, sila mismo ang mga taong hinuhusgahan nila. Mga may problemang pinansyal, may madilim na nakaraan at may personal na bagahe. Ang kaibahan lang, natago nila ito habang nililibak ang iba. Hindi agad nakapagsalita si Rodrigo, tinamaan siya ng matinding hypocrisy ng 3. Ngayon, Rodrigo, wika ni Teresa habang nakatingin muli sa bintana. Oras na para ipakita sa kanila ang kapalit ng paghuhusga sa iba batay sa itsura. Kapag pinahiya mo ang maling tao, hindi lang trabaho mo ang mawala, binabago mo ang kinabukasan mo, at hindi sa magandang paraan. Pero habang inaayos na ni Teresa ang kanyang plano, may hindi inaasahang nangyayari sa bangko. Noong nakaraang gabi, nakatanggap si Leonardo ng kakaibang mensahe sa Instagram mula sa isang anonymous account. Sigurado ka bang kilala mo ang mga customer mo? Mapanlin lang ang anyo, mag-ingat ka sa mga taong pinapahiya mo. Tinangkang i-trace ni Leonardo ang account pero ito'y nabura agad. Gayunman, naaninag na ang paranoia, Martes ng umaga, 9:15. Isang itim na limousine ang huminto sa harap ng First National Bank. Bumukas ang pinto. Si Teresa Gonzales ang bumaba. Ngayon, hindi bilang palaboy, kundi bilang isang mayamang negosyante, suot ang navy blue na designer suit. Maayos ang kanyang buhok at bit-bit ang isang Italian leather briefcase. Sa likod niya si Rodrigo, dala ang 2 rolling cases at isang tablet. Napatingin si Gloria mula sa bintana, lumaki ang mga mata. Leonardo! Bulong niya, sabay tulak, tingnan mo yun! Mukhang mayamang VIP na pupunta para sa special service. Mabilis na inayos ni Gloria ang kanyang buhok at pinakawalan ang kanyang pinakaprofesional na ngiti. Ang parehong ngiting hindi niya kailanman ibinigay sa babaeng pinagtawanan niya 3 araw lamang ang nakalipas.
Magandang umaga, mahinahong sabi ni Teresa habang lumalapit sa front counter, ngunit ang kanyang tinig ay may bigat ng autoridad. Nais kong makausap si Ginoong Rolando. Sandaling huminto siya, saka idinagdag, sabihin mo sa kanya na narito ang may-ari ng bangko. Tumawa si Gloria ng pilit, halatang iniisip niyang ito'y isang pagkakamali. Pasensya na po ma'am, pero mukhang may kalituhan. Ang branch pong ito ay bahagi ng First National Bank, isang korporasyon. Alam ko kung anong bangko ito. Putol ni Teresa, ang boses ay mas malamig at makapangyarihan. Ako ang nagtayo nito 45 taon na ang nakalipas. Naglaho agad ang ngiti ni Gloria. Si Leonardo na lumapit dahil sa pag-uusyoso, biglang kinabahan. Ang tinig na yon, pamilyar. Si Mary na nanatiling nakaupo sa kanyang desk ay nakatitig kay Teresa na para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Rodrigo, sabi ni Teresa, hindi man lang lumingon, pakipakita na sa kanila ang aking ID at ang mga dokumentong nagpapatunay. Binuksan ni Rodrigo ang dala niyang maletang dokumento at inilabas ang opisyal na papeles. Ipinakita niya ang ID card at ilang legal na dokumento, lahat nakapangalan kay Teresa Gonzalez, founder and majority shareholder ng First National Bank. Hawak ang 73% ng kabuuang shares, tila tumigil ang oras. Nakatitig si Gloria sa larawan sa ID pagkatapos kay Teresa at pabalik, hindi makapagsalita. Nanginginig si Leonardo. Si Mary ay tinakpan ng bibig gamit ang dalawang kamay, paulit-ulit na bumubulong. Diyos ko, napalunok si Gloria. Pilit na nagbubuo ng mga salita. Sandali, ikaw yung noong nakaraang linggo, pero ikaw ay nakabihis ng parang pulubi. Si Teresa na ang tumapos ng pangungusap. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakaluma ang damit, mukhang mahina. Oo, Gloria Soriano, ako yun. Nagsagawa ako ng pagsusuri upang makita kung paano tinatrato ng aking mga empleyado ang mga mukhang mahina. At bumagsak kayo, matindi. Bubuka pa sana ang bibig ni Leonardo pero walang salitang lumabas. Napakapit siya sa counter. Si Mary ay napaupo at nagsimulang umiyak. Rodrigo, sabi ni Teresa, ipakita mo na sa kanila ang mga nakalap natin. Binuksan ni Rodrigo ang isang portable screen. Unang lumabas ang security footage ng bangko, ang araw kung kailan pinahiya si Teresa. Sunod ang mga video mula sa Instagram ni Leonardo kung saan pinagtatawanan niya si Teresa. Kasunod, screenshots mula sa WhatsApp group ni Gloria, puno ng mapanirang biro laban sa mga kliyente. Sa huli, ang mga komentaryo ni Mary online, mapanirang opinyon, puno ng panghahamak sa mahihirap. Biglang dumating si Rolando, ang regional manager, mukhang namumutla. Miss Gonzalez, pautal niyang sabi, hindi ko po alam, wala pong nagsabi sa akin. Natural, sagot ni Teresa, dahil alam nila na mali ang ginawa nila at marahil labag pa sa batas. Binalingan niya muli ang tatlo, ngayoy halos gumuhuna ang mga mukha. Ang ginawa ninyo ay diskriminasyon, batay sa lahi at katayuang panlipunan. Pampublikong kahihiyan, paglabag sa privacy ng kliyente at paggamit ng inyong plataporma upang magkalat ng galit laban sa mga mahihina. Lumuhod si Gloria. Pakiusap, Miss Gonzalez, isang malaking pagkakaintindihan lang ito. Pagkakaintindihan? Tinaasan ni Teresa ng kilay. Hindi mo pa ba ito nagawa noon? Tinapik niya ang tablet, ipinakita ang isang screen puno ng imahe. Dahil may 47 posts ka mula sa nakaraang 6 na buwan na nanlilibak sa mga mahihirap na kliyente. Bumaling siya kay Leonardo. Ang TikTok mo na ginagaya ang matatanda at mahihirap, may 250,000 views na. At ikaw, Mary, dagdag niya, malamig at matalim ang tinig. Ang mga mensahe mo sa Telegram tungkol sa mga karapat-dapat maging mahirap,
Peke ang resume mo, hindi ba? Humahagulgol na si Mary. Paano niyo po nalaman yan? Bulong niya. Dahil, sabi ni Teresa, na parang nagyeyelong katahimikan ang laman ng boses. Kapag pinahiya mo ang CEO ng $1 bilyong na kumpanya, may kapangyarihan siyang imbestigahan ang bawat minuto ng buhay mo. At yan mismo ang ginawa ko. Binalingan niya si Leonardo. May utang kang $30,000 sa student loans. 2 beses ka nang natanggal sa trabaho, pareho dahil sa diskriminasyon. At kay Gloria, hindi ka pa nakakabayad ng renta at ang account mo na-freeze kahapon dahil sa paulit-ulit na bounce checks. Ang parehong mga taong nagtawanan kay Teresa dahil akalay siya ay mahirap ay palihim na may sarili ring pinagdadaan ng paghihirap. Ngunit imbes na matutong maunawaan, pinili nilang tapakan ng iba upang magmukhang mataas. Security, tawag ni Teresa, lumapit ang 2 guwardya. Pakilabas ang 3 ito sa gusali, ihahatid na lang sa kanilang bahay ang personal nilang gamit. Wag po, iyak ni Leonardo. Kailangan ko po ang trabahong to. May sakit po ang nanay ko. May sakit ang nanay mo, sagot ni Teresa malamig. Ngunit natatawa ka sa ibang taong nag-aalaga sa kanilang matatandang magulang. Ang bilis naman ng paglabas ng awa mo kapag sarili mo na ang naapektuhan. Lumapit si Rolando, pilit na inaayos ang sitwasyon. Miss Gonzales, baka pwede naman nating... Hindi ka ligtas dito, Mr. Rolando. Putol ni Teresa. Bilang regional manager, tungkulin mong panindigan ang mga pinahahalagahan ng kumpanya. Ang katotohanang naging ligtas para sa kanila ang pagkalat ng hate speech ay patunay na bigo ka sa tungkuling iyon. Binuksan ni Rodrigo ang 2 maleta, inilabas niya ang 3 makakapal na envelope at iniabot isa-isa. Ito ang inyong termination letters, epektibo agad. At kasalukuyang inihahanda ng aming legal team ang mga kaso para sa paninirang puri sa kumpanya at paglabag sa confidentiality agreements. Nagmamakaawa pa si Gloria. Patawad na po, natutunan na po namin ng leksyon. Pwede po ba kaming bigyan ng pangalawang pagkakataon? Tumitig si Teresa sa kanyang mga mata. Pangalawang pagkakataon, gaya ng binigay mo sa akin nang nakatayo ako rito sa mismong counter na to, humihiling lang ng kaunting respeto. Ang boses ni Teresa ay banayad, ngunit ang bawat salita parang patalim. Pinagtawanan niyo ako. Pinagtawanan niyo ang paghihirap ko at ipinakalat ito online para pagtawanan ng iba. Sabi ni Teresa habang humaharap sa labasan. Huminto siya sandali at lumingon pabalik. Ang kaibahan natin ay simple. Noong ako'y nasa pinakamababang punto ng buhay ko, ginamit ko ang sakit bilang lakas upang bumuo ng isang pamana. Pero kayo, ginamit ninyo ang sarili ninyong sakit para saktan pa ang iba. Ginamit ninyo ang inyong insecurities bilang armas ng kalupitan. Tumalim ang kanyang titig. Ngayon makikita nyo kung sino talaga kayo kapag wala ng posisyon na nagtatanggol sa inyo at wala ng kapangyarihang maitatago. Si Leonardo, desperado at nanginginig, sinubukang humabol. Miss Gonzales, pakiusap, magpo-post ako ng public video. Aaminin ko lahat, hihingi ako ng tawad. Ngumiti si Teresa, mahina lang, ngunit ang kanyang mga matay na natiling malamig. Leonardo, sabi niya, pwede kang mag-post ng kahit ilang video. Pero bago ka humingi ng tawad sa mundo, simulan mo muna sa sarili mo. Sabihin mo sa 50,000 followers mo kung paano ka nagsinungaling sa resume mo para makuha ang trabahong to. At ipaliwanag mo kung bakit sa kabila ng pagkakautang mo, naging katatawanan sa iyo ang kahirapan ng iba. Habang isa-isang inaalis ng mga gwardiya ang 3 empleyado, habang pinapanood ng mga customer, kasamahan at mga security cameras na dati binaliwala nila, unti-unting gumuho ang kanilang mga karera. Nasira ang kanilang reputasyon at si Teresa ay nakatayo sa bintana, pinapanood ang lahat. Dumating na ang hustisya. Ngunit ang tadhana ay may isa pang huling paikutin, isang twist na magpapabago sa layunin ng paghihiganti ni Teresa.
at gagawin itong mas makapangyarihan pa. Makalipas ang kalahating taon, nakatayo si Teresa Gonzalez sa ilalim ng isang banderang may nakasulat na "Maligayang pagbubukas ng branch number 850." Habang pinuputol niya ang ribbon ng pinakabagong sangay ng First National Bank, dumating sa kanyang mesa ang isang ulat at ito'y nagdulot sa kanya ng tahimik na ngiti. Si Gloria, na dating kayabang sa kanyang posisyon, ay 3 beses nang natanggal sa trabaho. Sa bawat pagkakataon, nadiskubre ng mga employer ang kanyang online history at ayaw na ng kahit sinong kumpanya na iugnay ang kanilang pangalan sa kanya. Si Leonardo hindi na makahanap ng trabaho sa industriya ng pinansya. Ang parehong larangan na dati pinagtatawanan niya ang mga nahihirapan ay isinara ang pinto sa kanya. Ngayon, nagde-deliver siya ng pagkain gamit ang bisikleta. Madalas sa mga taong minsan niyang pinahiya dahil wala silang pera. Si Mary lumipat sa malayong lugar, umaasang makapagsimula muli, pero dala-dala ng internet ang kanyang reputasyon. Ngayon, babala ang kanyang pangalan sa mga hiring group sa buong industriya. Bumaling si Teresa kay Rodrigo habang abala ang bagong sangay sa pagserbisyo. Naipatupad na ba ang anti-discrimination training sa lahat ng branches? Tanong niya. Opo, ma'am, sagot ni Rodrigo. At sa loob lamang ng 6 na buwan, bumaba ng 40% ang mga reklamo ng customer. At ang Dignity for All initiative natin ay pinag-aaralan na sa buong bansa bilang modelo para sa inclusive banking. Dumating si Rolando, dahan-dahang lumapit, nakapanatili siya ng trabaho, ngunit pagkatapos ng matinding training sa diversity at ethics. Miss Gonzalez, sabi niya, gusto po kayong makapanayam ng press. Nais nilang malaman kung paano ninyo naiba ang direksyon ng bangko mula sa isang krisis patungong positibong pagbabago. Tumango si Teresa. Sabihin niyo sa kanila na minsan, kailangan tayong pagpakumbabain ng buhay para maalala natin kung ano talaga ang mahalaga. Napatingin siya sa isang batang empleyado na maingat na tinutulungan ang isang matandang lalaki na punan ang form. Ngumiti si Teresa, not dahil ito'y espesyal, kundi dahil ito na ang naging normal. Yung 3 empleyado, sabi niya, nag-iwan ng regalo. Ipinakita nila sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o titulo, kundi sa kung paano natin tratuhin ang kapwa natin, lalo na kapag wala namang ibang nakatingin. Lumakad siya patungo sa pinto, tanaw ang abalang lungsod sa labas. Ang pinakamabisang paghihiganti, bulong niya, ay hindi ang pagbagsak ng mga taong sinubukang gibain ka, kundi ang pagbuo ng isang bagay na napakalalim, napakahalaga na mawawala sila sa saysay. Binuo ko ang imperyong pinansyal na ito sa pamamagitan ng paggalang sa bawat taong pumasok sa pinto ko. Sila nawala ang lahat dahil tinuring nila ang tao na parang basura. Ngayon kilala na sa buong mundo ang First National Bank bilang pinuno sa inclusive banking. At sa bawat isa sa 850 nitong sangay, may nakasabit na karatula sa dingding. Bawat tao ay mahalaga anuman ang kanilang itsura dahil simple lang ang katotohanan. Hindi mo kailanman alam kung sino ang kausap mo. Hindi mo alam kung ang taong pinapahiya mo ngayon ay siya palang magmamay-ari ng gusaling kinatatayuan mo bukas. Kaya tratuhin ang lahat ng may dignidad dahil yan ang tunay na kapangyarihan.